Salamat, Inko. So, ito yung dati nating proyekto. Ngayon, resume tayo ulit para sa plastering naman dito sa underground. So, ito yung gagawin natin. Sa finishing works tayo mga. Nung nilatagan to, hindi nilinisan. So, may mga excess na mga semento, bukol-bukol lahat. Ayun, no? Tingnan nyo. Ito yung sinasabi ko na MDF na uri ng. Ayan. So, ito, pagka ito nilagyan mo o kaya na-expose sa moisture o kaya sa tubig, umaalsa siya. Morning, mga kamusta? Okay, preparation para sa dalawang project na mag-open. At pupunta tayo ngayon doon sa una. And so magandang umaga mga kamusta. And mag-open tayo ulit ng panibagong proyekto. At the same time, ito yung pagbabalik natin kasi syempre nagkaroon tayo ng long weekend. Tara, punta tayo doon kay Sir Benny. Doon tayo magkakaroon tayo ng panibagong proyekto na plastering works mga kamusta. At sila Jaren pupunta rin sa mag-open din na proyekto din natin. So tara. Dito na tayo. So ito yung dati nating proyekto. Ngayon resume tayo ulit para sa plastering naman dito sa underground. Mga tropa nagsasalandra na. So ito yung mga buhangin pa lang natin noon. Ay! So ito yung gagawin natin sa baba. Clearing muna tayo. Tapos yung layout din ng mga para sa electrical natin, ayusin na rin natin. Ayan o. So bali may mga nauna kasi dito ng mga gumawa mga kamusta. O kaya naman siguro ito iba yung gumawa dito sa baba. Ngayon hindi nahulog. Wala sa linya. So babawasan natin onte. Pero habulin na lang natin ng palitada. So napakalaking trabaho niyan mga kamusta, no? Pero okay lang yan. Parte yan ng trabaho natin. So dito, ito, naglalagay na tayo ng tanse para sigurado na makuha natin yung hulog niya. Okay? So talagang malaki yung habol. Ayan, no? Nasa 1 inch mga kamusta. 2.5 centimeter. Napakalaki. So ayusin na lang natin yan. Tapos itong mga bintana i-finish na rin natin. So itong loob lang yung papalitadaan natin. Tapos itong part na ito. Tapos mamaya papadeliver pa natin yung iba. Kasi ito muna yung nauna. At para may magamit yung tropa. Okay. So ito papalinis na rin natin yung iba. So tingnan natin yung ginawa natin dito dati mga kamusta. So rough finish lang tayo mga kamusta. So kasama ng electrical works. So kung makikita nyo yung rough finish natin, ayan o. Ayos na ayos, diba? Ayan. So yung panel box natin nandun sa part na yon. So ilang kwarto to? Isa, dalawa, tatlo. Tatlong rooms. So buhay na kahit na rough mga kamusta, buhay na buhay yung kanto natin. Ayan makikita nyo. Diba? So yung pagka-rough na tinatawag ko kasi mga kamusta, number 1, yung hindi siya yung pangit naman na rough. Kasi meron yung mga rough na talagang makikita mo rough lang talaga siya. Yung magaspang na rough. Pero dito makikita mo yung pagka-roughness niya. Hindi siya yung totally na rough talaga. So napakaganda niya tingnan. Kahit konting grinder lang neto, habol na lang sa masilya o kaya diretso paid na ng masilya, ayos pa rin. Pero kailangan mo pa rin balasbasan ng grinder para maayos. Yung gagawin na lang natin sa baba, tingnan nyo. Ayos. So gusto ko i-shout out lahat ng mga Inco users mga kamusta. Maraming salamat sa Inco. So mag-open sila bukas mga kamusta, November 4, Inco Solano at saka Inco Bayombong mga kamusta. So itong jackhammer natin na to, matagal na to. Kaya kung makikita nyo, sira na yung handle, pero yung
yung makina niya, ayos na ayos pa. So yan, katibay. Tsaka ano masasabi mo, Michael? Malakas. Malakas. Yan ang inko. Maka-inko yan. Balikan natin yung tropa mamaya habang nagpre-prepare sila. At puntahan ko rin yung magbubukas na isang proyekto pa natin. So, punta muna kami sa bodega at kukuha muna kami ng mga tungtungan. Kailangan natin dito ngayon mga kamasta, no? So, tara. Bago tayo pupunta ng Wakal. Dito lang din sa Solano mga kamasta. So, tara. Okay, so tara. Okay, so nakasakay na tayo ng mga tungtungan at pupunta na rin ako sa isang project sa Wakal. So nandito na tayo. Ay, merenda yung tropa. So ito yung gagawin natin. So sa finishing works tayo mga kamusta, no? At ipakita ko yun mamaya. Bali actually may mga gagawin lang tayo dito. Pero sabi nga ni Madam, gusto niya tayo na yung mag-finish ng bahay niya. Shoutout kay Mama Bell, no? Kay Sir Kit, ating engineer. So nandito na tayo sa loob mga kamusta, no? So, nandito na rin yung mga PVC panels natin. Ayan. Ito yung gagamitin natin na uri ng PVC para dun sa taas. At ito yung PVC edging, tapos PVC panel. So ang isang piraso nito nagre-range to ng 300 up to 350. Umabot pa nga to ng 380, depende sa kung anong brand ang meron. So yung brand nito Hornitex, pero hindi ko alam kung magkano yung presyo nito kasi sila sir na ang nag-provide nito o kaya sila Madam na. So ito yung gagamitin natin. Kompleto naman na. At check natin kung ano yung paglalagyan natin sa taas. So ito yung isa sa mga gagawin ni pare Onel Pagigan, pero sa ngayon hindi pa namin ma-reach out gawa nga nung medyo busy. So ito yung papagawa natin. Ayan. So yung railings niya, so stainless. Ito naman yung high ceiling, napakataas, no? Ang ganda ng ilaw sa taas. So siguro magkakaroon tayo ng proposal dito para mas maging attractive yung high ceiling natin na yan. Okay. So akyat tayo sa taas. Ito na yung wood planks to mga kamasta, no? Solid. Ito yung gagawin natin. Ito laminated floor to, tapos to floor tile. Itong part na to. Itong hallway floor tile to. Tapos itong mga to laminated floor. Pero repair natin pati dito sa isang room. Binabaklas nila. So puntahan natin yung mamaya. Sa ngayon nagpre-prepare si Deo para dun sa ikakat niya ng mga tubular para sa railings natin. Kasi bago tayo mag-proceed sa tile work, tapusin muna natin yung iron works dito sa steel works para iwas disgrasya ng mga tiles natin. Tapos ganun din yung ceiling natin. Pero sa ngayon, ito nakikita ko may mga part pa siguro tayong ayusin dito bago tayo mag-proceed. Kasi ayun, hindi pa yun natakpan. Tapos to. So tingnan natin yung laminated floor niya dito na ayusin natin. Ayan. Halos lahat bumukol. So may mga suspetsya na ako kung ano yung mga problema. Pero alamin natin paano bago natin siya ayusin, baklasin muna natin. Ganyan, sumayad na. Gawa nga nung talagang bumukol na silang lahat. Kasi kung makikita nyo dito, ito laki ng problema dito sa isang room. Ito master's bedroom. Master's bedroom. Ayan.
bukol talaga. So may mga iniisip na ako dito na naging problema niya, pero hopefully magamit pa natin tong floor na to kasi nga ang problema na maluktot na. So ito kasi yung uri ng board na to, MDF to eh. Yung MDF na kung saan pag nabasa nagkakaroon ng reaction. Hopefully maayos pa natin yung ibig sabihin magamit pa natin yung mga laminated floor na to kasi napakamahal na ito mga kamusta, no? Hindi biro yung presyo niyan. Ayan ang ayusin natin na isa. Okay, so ipalis muna natin itong mga doors niya dito sa CR niya ilagay. So ito pa yung gagawin natin dito, yung tiles niya. Ayun, no? Tingnan nyo mga kamusta, no, kung anong ginawa. Ngayon, ang hirap baklasin gawang anong nilagyan ng stick well ata. Ngayon, sabay papalitan natin to. Kasi kung makikita nyo, kahit na makuberan to ng yung baseboard niya, hindi siya pwede na ganyan. Kasi papasukan ng dumi yan. Tapos nagasgas na rin. Kaya, ayan, sirain na natin tong pinakauna. Oh, stay. Ayun, no? Tingnan nyo. Ito yung sinasabi ko na MDF na uri ng... Ayan. So, ito, pagka ito nilagyan mo o kaya na-expose sa moisture o kaya sa tubig, umaalsa siya. So, hindi ko alam kung ano naging problema dito na kung saan baka yun pa yung isang cause niya. At isa pang cause nito ay yung pagkakalam ko yung pinilit na pagkakalagay. Tapos tingnan na rin natin yung level ng flooring niya kung okay ba o hindi. Nagna-numbering tayo. Pagka may nakalas tayo na isang linya, numbering yan. Para if ever na magamit pa yung mga board na yan, yun na lang yung ilalagay din natin, babalik din natin. Pero kung hindi na pwede, kahit na may baluktot pa rin yan, nanumberan pa rin natin para alam natin kung ilang piraso yung ipapalit natin. Kagaya nito, na maluktot siya. So subukan nating daganan to ng mabigat na bagay. Kahit na sabay na natin 24 hours. Kung okay siya, babalik natin. Pero pag hindi, baka hindi na. So baklas na lahat. So may numbering na rin para hindi malito yung tropa. At ang gagawin ko dito, itong mga laminated floor na to na may baluktot, ilalagay natin sa isang banda na kung saan tadaganan natin to ng hollow block. Pero syempre, isa-secure din naman natin to bago natin siya daganan na dire-diretso. So ibabad natin kahit na siguro mga 24 hours, kaya niya na siguro. So hopefully magamit pa talaga kasi sayang naman, napakamahal na ito. Kaya iniingat-ingatan namin yung pagbaklas. Pero ang alam ko dito na mahirap iwasan yung mga siruko niya. Kasi talagang may isang problema dito nung pag-i-installa nila. Ang isa sa mga naisip ko talaga dito, pinilit yung pagkakalagay. Kasi nakikita ko meron naman to. At the same time, okay naman yung level kasi chinek ko yung nasa kabila. Okay naman siya. Kaya ang problema dito na isa, pinilit nilang in-install to. Kasi kung makikita nyo, hirap na hirap magtanggal. Dapat yan, free lang siya eh. Yung kumbaga, libreng-libre lang talaga. Kagaya niya, nasira na. Gawa nga nung hirap talaga magbaklas. Kasi hindi naman natin pwedeng iangat yan kasi napilit ka agad doon sa may kanto niya. Kaya ayusin natin lahat. Kasi ito, bago nila nilagay. Ayan, dapat to inalis muna itong mga to eh. Kasi may ikon naman siya. May baseboard naman. Di bali sanang naka-open. So ito yung gagawin na namin ngayon. Okay. So eto, tsaka na namin ito ibabalik kapag natapos na tong CR. Kasi syempre wala na may ibang access to kundi dito lang. Ngayon, kung hayaan namin na nakabukas to, tapos babalik namin to, baka mamaya matubigan, magkaroon ng problema ulit. Dapat to, ito muna yung tatapusin natin. Tapos ito, kinausap ko na si tatay na dapat matapos na rin muna tong pintura niya bago natin siya i-laminate.
Kasi sigurado pagka nagpintura sila dito, matatalsikan at matatalsikan lang yung laminated flooring natin. Sayang ulit. So, sasaraduhan muna natin to kapag ka natapos na. Hindi muna natin to gagamitin. Kasi ito yung priority natin kung sakali. Tile work para dito bago natin ibalik to. Kasi kung unahin to, sayang naman. Ayan, so bigla tayo umalis sa site at nagkaroon ng problema. Yung tropa natin na bumili ng gamit, nawalan ng 1,000. Yung pambili sana ng cutting disc, nawala pa. Tuloy may utang tayo kay Mayra. Bayad muna tayo ng utang kasi nga nawalan ng pera si Deo. Tapos kumuha kami ng cutting disc. Dito na tayo kumuha ng cutting disc sa Gift and Bless, mga kamusta. So dito muna tayo at mag-take muna tayo ng gamot. Bayo Jesse. Paracetamol by Jesse. Kasi sa totoo lang mga kamusta, no, may lagnat tayo pero pinipilit lang talaga natin pumunta sa site. Gawa nga nung syempre mag-o-open. Kaya kung napapansin yung boses ko, iba yung tono. Sakit ng ulo ko sobra. Kaya take ako ng gamot kahit konti lang. Punta na rin tayo sa site. Prepare din kasi tayo para sa isang project natin dun sa Quezon. Kasi bukas mag-i-start na rin sila doon. O kaya magko-continue pala. Balik sila sa trabaho ulit bukas, mga kamusta. So, tara muna mga kamusta, no? Kung gusto nyo bumili mga kamusta ng mga construction supplies, meron sila dito. Gift and Bless. Ayan si Randy. Nakangiti na. Pangiti-ngiti lang yan. Pero minsan nakasimangot. Ayan si Mayra. So tara. So nandito na yung buhangin natin. So nagkagandahan niya, fine sand na siya. So kaysa kumuha kayo ng S1, ganito na lang kunin nyo. Tapag ng mga tropa. Balik na tayo dito. Bago yung tropa natin. Ha? Yeah. So, ayan, 11 na. Mamaya magla-lunch na rin yung tropa. At tayo pupunta na rin. Dito na tayo. So, pipirma lang tayo. Ayan, so dito muna tayo habang inaantay natin at magpipirma tayo ng contract. Mga magaganda contest. So galing tayo dito kahapon. So may mga pinapalabas tayo sa mga reels natin, no? Nice working with you po. Yes. Yan, continuous pa rin. Yes. Sana mag-boots sa lahat. Nakapagay yung starting point. Yeah. Lahat naman ng business ay Thank you. yeah. Thank you, sir. Sige po. Yes, see you bukas. Ayan, so tara na. Ayan sila mga dom. Okay. Sige po. Maraming sticker, sir. Ah? Ay, naka-prepare na yung sticker. Bukas na lang. Okay, sige. Sige po. Ayan, so tara na mga kamusta, no? Salamat, Ingo. Let's go. So ito yung pupunta sa Buliwaw bukas. Sa mag-open din o kaya yung itutuloy nating proyekto. So magre-resume na project natin. Mga tubular. So ayan mga kamusta, no? Kakatapos natin na nanghalian. Diretso na tayo sa balik tayo dun sa site sa Wakal. Nag kotse na tayo.
bukas yung opening ng Inco. So pupunta rin tayo doon. 2 Inco branch yung mag-open bukas. So magkikita tayo doon bukas mga kamasta. So inutusan ko rin dito si Papa para magsukat para sa painting works natin. So nabaklas na nila. Papalis natin to para makita. Gamit yung laser natin. Sukatin natin kung okay yung level niya. Chinek natin yan at ipapakita pa natin kay Madam kasi kagaya nito maraming mga lubog. So ito yung mga ayusin natin dito. Bali sabi nga ni Madam tayo na daw yung gagawa lahat na ito, kaya pina-check ko muna lahat, pina-evaluate ko muna lahat bago natin siya bigyan ng quotation. Tapos ito chinek ko na yung sa kabilang room. So tingnan natin gamit yung laser leveler natin. Dito sa isang kwarto, ayan, may ginawa ko dito. Tubular, nakita nyo may arrow doon, may arrow din doon. So nilagyan ko ng masking tape para kitang-kita yung guhit ng laser natin. So importante kasi dito, dapat level din tong flooring. Kasi sa pag-i-instilla ng ating laminated floor, although meron siyang insulation foam o kaya foam mga kamasta na pinalagay mo dyan, hindi ka dapat mag-depend doon. Kasi kagaya nito, nadatnan namin o kaya nung inalis namin yung foam niya, talagang marumi. So hindi naman natin pwede sabihin na hindi marumi kasi nadatnan natin marumi. Ibig sabihin, nung nilatagan to, hindi nilinisan. So may mga excess na mga semento, bukol-bukol lahat. Kaya sabi ko, i-grind natin to. Kung makikita nyo, meron tayong mga guhit-guhit dito. Yan, mga bilog-bilog na yan. Kasi ito bumukol to mga to. Ginuhitan ko na yan. So mapapanood nyo yan sa reels natin. Ginuhitan ko lahat yan. So yung iba pa, ayusin natin ulit. Kaya ito yung gamit na itong tubular na to. Ayan, yung laser natin. Yung laser, yun na yung nakataman doon sa guhit. Ayan. Ngayon, ayan, ililipat-lipat ko yan. Lilipat-lipat hanggang makita natin kung may bukol o wala. Kasi kung tatansihan lang natin to, hindi natin yon pwedeng pagbasihan para sabihin natin na naka-level. Ayan. Kasi pag nilipat mo yan, kagaya yan. Kaya dito, meron siyang guhit kasi bukol. Ayan, wala na. Malayo na. So, ito yung pinagsimulan ng bukol itong part na to. Kasi mas mabilis siya bumukol dito, gawa nga nung mas mataas siya. So, hindi siya naka-level. So, yan ang ginawa natin. So, sa isang room, ganun din yung gagawin natin. Ito. Tingnan nyo, kakalis lang din to. Pero winalisan na namin to, ha. Ito, winalisan na namin to. Kanina, pinawalis ko lahat. So, ito. Hindi maayos. So, ayan. Mga kamusta, na? Bali, ayos muna natin lahat. Ito. At nakapag-cut na nga si Deo. So, ito, 90 cm to. Kasi yun yung nasa plano natin, 90 cm. Tapos, meron tayong sa top niya, bali yung 2x4. So, ipapakita ko na lang sa inyo yan pagka nag-start na tayo. So, dito may ginagawa kaming, ito, may ginawa ako na kung saan, ito, para mahilot yung laminated floor natin. Para kung sakali, hopefully, maging tuwid sila, maging tuwid yung mga yan, magagamit pa natin. Kasi kung hindi yan nagtuwid, sigurado, sayang. Di ba? Napakarami pa man din. Ayan, no? Halos na sa ilang piraso na yan. Baka hindi lang 200 pieces yan. So, prepare na rin tayo para sa ating ceiling, mga kamusta, no? So, titingnan muna natin kung naka-level to. Sa bagay, hindi pa naman to napalitadahan. May gagawin tayo dito. Kasi yung problema nila dito, yung unang gumawa, tingnan natin. Dito sa may veranda. Ay, yung pinaka-front pala niya. So, check natin. Ito.
pina-install nila to dati. Pero kung makikita nyo, sinunod nila dun sa may biga. So hindi na nila tinansihan. Tapos gumaganon-ganon. So ngayon, aayusin natin yung part na to kasi sabi nga ni Sir, ipapaayos daw nila para daw maganda tingnan at maayos syempre. So eto kasi nalipad daw ng bagyo kasi kulang nga yung framing niya. Tingnan nyo naman, kulang yung framing. So walang lakas mga kamasta, no? At wala pang carrying channel. So dito mga kamasta, baka sabihin na naman ng iba, alam ko yung mga diskarte ng iba eh. Alam ko yung masasabi na ng iba na sabihin na naman nila baka sinisiraan natin yung gumawa. Mga kamusta, wala tayong binabanggit ng mga tao na gumawa dito. O kaya naman hindi naman natin masasabi na tayo perfecto tayong manggagawa, pero dito makikita mo na yung problema. Yan. So, natural lang yan. Minsan inaaway ako ng mga followers natin o kaya yung mga bashers natin eh. Sabagay bashers nga naman. Pero thankful ako kasi sila yung nagpapataas ng views natin. Pero yun nga lang, mga kamusta, no? Meron kasi mga bashers na kumbaga nagko-comment ng hindi pa nila alam kung ano yung katotohanan. Yung iba sinasabi nila sinisiraan daw natin. Hindi po, hindi natin hangad na manira ng mga kapwa natin. Ba't pa ako maninira, mga kamusta? Ako nga, binabahagi ko nga kung ano yung mga idea na meron ako, di ba? Maninira ka pa kaya? So dito binabanggit lang natin na dapat maging aware din yung mga ibang followers natin, mga ibang manggagawa. Kung nanonood ka ngayon mga kamusta, o kaya nanonood ka sa video ko, lagi kang sumusubaybay. Syempre, magbibigay idea tayo kung ano yung mga dapat mong iwasan at kung ano dapat mong gawin. So hindi naman natin masasabi na, sabi ko nga 100% na lahat ng mga ginagawa namin perfecto. Marami ding mga pagkukulang mga kamusta, pero meron tayong mga paraan para maayos. Ganun talaga. Kasi construction works eh. Wala kang makikita na perfecto na trabaho. Pero meron tayong mga solusyon para maging maayos ang lahat mga kamusta. Yan. So hopefully mga kamusta, no? Itong exterior niya, tayo din ang gagawa. Pero sabi nga ni Madam Abel, tayo daw yung magiging last touch ng bahay niya. No? So nakaka-overwhelm mga kamusta. Yun o, may jersey na tayo. Taga rito na ako sa Wakal. Tres Cantos. So maglalaro daw tayo bukas, kaya yan o, may jersey na tayo. Ooh, katim ko si Jaren. Junior kami. Ay, junior pala siya. Yan, sa merienda muna tayo. At habang papahinga yung tropa. Natapos na nga yung isang araw natin. Maraming salamat sa inyong panonood. So, sa mga gusto pong magpa-shoutout mga kamusta, just comment down below. At bukas kita-kita tayo sa Inko mga kamusta. So hanggang dito na lang yung video natin. Mag-ingat po kayo na. God bless everyone. Bye!